Mga hindi dapat gawin bago matulog. Yung mga bad habits kasi ginagawa natin kaya hindi tayo makatulog. So ito po yung mga top tips natin para mas masarap ang ating tulog. Number 1, sa pagbili ng kama, 1/3 ng buhay natin ay pagtulog. Kaya napakahalaga ang pagpili at pagbili ng kama at ng kutsyon. Yung tamang kutsyon ay importante. Kailangan firm yung kutsyon. Pwede yung mga memory foams kung gusto nyo, pero bago kayo bumili, subukin nyo muna, higa-higaan nyo ng madalas. Huwag agad bibili para hindi kayo madaya. Kailangan hindi masakit sa likod o sa spine, sa gulugod, ang nabili ninyong kutsyon. At ang pressure distributed equally sa buong katawan, hindi sa isang lugar lang. Kaya napapansin nyo, pag mali ang kutsyon, masakit ang likod nyo. At kailangan, kapag gumalaw-galaw kayo, hindi nakakaabala doon sa katabi ninyo. Number 2, unan. Kasi kailangan may suporta ito sa inyong leeg at sa inyong spine. Kailangan aligned ang leeg at spine. Piliin nyo na rin yung hypoallergenic, yung punda at sapin o yung mga bed linens. Pwede kayong pumili mula sa cotton, linen, or silk. Number 3, gusto natin ma-achieve yung tinatawag na beauty sleep. Kailangan pagising mo, yung mga balat mo, walang marka, walang kulubot. Kaya nung araw, ang ginagamit nila, yung mga silk na punda kasi hindi yun nagmamarka sa ating balat. At uminom ng tubig 1 hour bago matulog o humiga. Maglagay din ng moisturizing lotion sa inyong muka after ng hilamos at shower ninyo. At mag-lotion na rin sa buong katawan para pagising nyo, maganda kayo. Number 4, yung temperature ng kwarto nyo, kailangan tamang-tama. Mas malamig, mas masarap matulog. Number 5, kapag hindi kayo agad makatulog, ang tagal-tagal na, hindi pa kayo natutulog, huwag maiinis. Mag-try ng mga breathing exercises at relaxation techniques. Katulad ng breathing. Mag-breathe kayo sa nose at mag-exhale sa bibig. So, inhale through the nose, bilang 1, 2, 3, exhale sa bibig. Ganon. Yan yung mga breathing exercises para ma-relax kayo at makatulog. So, wag dadaanin sa inis. Number 6, pagdating sa kakainin, piliin yung maraming B vitamins. Kasi, dito sa B vitamins, dito kumukuha ng tryptophan. Tryptophan galing yan sa mga pagkain na nagiging serotonin at nagiging melatonin. Yun yung nagpapaantok sa atin. Ano ba example ng mga B vitamins? B3, niacin, ito yung pampaantok. Example, manok, tuna, galunggong, mackerel, tamban, tanigi. B6, yung pyridoxine, para makagawa ng serotonin. Ito naman ay mula sa mga patatas, kamote, saging, kangkong. B12, yung cobalamin, para to sa mga mabilis mapagod o yung mga pagod, fatigue at kinakabahan. Ang source nito, gatas, itlog, laman dagat, karne. At kailangan din hindi mababa sa iron ng isang tao kasi meron tinatawag na restless leg syndrome, kaya hindi makakatulog. Yung magnesium, pampakalma naman yan. Yung tryptophan o serotonin, kailangan din yan. Diba? Galing nga yan sa mga pagkain. Zinc at calcium para mas masarap ang tulog mula sa gatas, oatmeal, buto ng kalabasa. At number 7, subukan nyong mag-warm bath kasi ang warm water nakakapagpabuka ng ugat. So, mas lalamig yung pakiramdam nyo. Diba ang sarap matulog pag medyo malamig ang pakiramdam. Number 8, kung iinom lamang, wag na po yung may caffeine. Piliin nyo yung mga chamomile tea, pampaantok yan, nabibili sa mga groceries at supermarket. Pwede din ng peppermint tea para yan sa tiyan, para hindi kayo magkaroon ng indigestion or hindi matunawan. Number 9, massage. Kahit simple massage, self-massage, pero kung may magmamasahe, better. Number 10, iwas sa may caffeine katulad ng kape, iwas sa hilaw na pagkain, iwas sa maaanghang o spices. Ano pa ang pampalasa nyo? Ang mga spices na tumutulong sa pagtulog.
bawang, sibuyas, cinnamon, sesame oil, yan po ang mga tumutulong. Number 11, music. Kailangan calming music, yung makakalma kayo. Huwag yung masyadong maiingay na parang lata. Number 12, tapusin ang trabaho, iwan sa opisina. Huwag nang iuwian sa bahay kasi hindi kayo makakatulog kung alam nyo, andyan ang trabaho mula sa office. Number 13, tahimik na kwarto at diliman. May mga kurtina, tinatawag na blackout curtain para i-block ang liwanag mula sa poste, mula sa billboards. Iwas din sa karaoke ng kapitbahay o tahol ng aso. So kung kailangang isara ang bintana, isara po. Or minsan kailangan mo pa nga double salamin para hindi mo marinig yung ingay sa labas kung highway ka o ilalim ka ng LRT. Katulad ng ginagawa namin. Number 15, wala nang dapat TV sa loob ng kwarto kasi mapagana ka sa pagnood ng TV. Number 16, iwas sa excitement o galit sa dinner time o pag matutulog ka na kasi maiisip mo yan bago ka matulog. Number 17, iwas sa cellphone at iPad kasi siguradong mapupuyat ka niyan pag hindi ka makapagtigil. Number 18, yung mga shift work o kaya night shift na tinatawag. Nakita nila sa pag-aaral, yung pag-nap daw ng maikli or siesta after 4 hours, kasi 8-hour work so may break ka after 4 hours. Nap lang ng mga 30 minutes to 45 minutes, not more than that. Kasi pag sumobra sa 45 minutes, parang nakita nila mas groggy na o parang natulog na kasi yon. Number 19, sa mga may edad o seniors, tingnan nyo, baka naman yung kinakain nyo maraming caffeine kasi mas malakas ang epekto sa ating mga seniors. Importante din ang routine. Stick kayo sa same oras, palaging oras ng tulog at palaging oras ng gising. Kahit medyo mahirap ito, stick kayo dun sa routine. At pagdating sa temperature, kailangan tamang temperature para sa inyo kasi mas maginawin ang ating mga elderly. Number 20, pag-usapan natin ng caffeine. Iwas na yan sa gabi. Kasi pag inom natin, nagpipik ito ng 30 minutes to an hour. So, nasa brain ng isang tao ito, 9 to 15 hours. So, dapat sa umaga lang ang inom ng kape at mga caffeine. Tsaka nakita nila yung mga percolated coffee, drip coffee. Mas mataas ang caffeine content nito kesa sa instant coffee. Tapos yung tsaa, yung brewed na leaves, mas mataas din ang caffeine content nito kumpara dun sa mga tea bags. Nakita nila, mga 10 to 100 milligrams nakukuha sa tsaa. Yung plain chocolate, mas mataas din ang caffeine kumpara sa milk chocolate. 2 to 63 milligrams per isang ganitong kalaking chocolate. So, iwas din sa cola kasi cola drinks, 25 to 100 milligram ang caffeine. Mga energy drinks, kung gusto nyong uminom sa gabi, pwede ang chamomile tea o kaya milk o kaya peppermint tea. 21, pagdating sa sugar, may epekto to sa pagtulog ng tao kasi may epekto to sa insulin at blood sugar. So, piliin yung mga low glycemic index na mga pagkain para stable ang release ng asukal sa inyong dugo, sa inyong circulation. Number 22, i-prepare na yung mga damit, yung mga gamit na gagamitin sa kinabukasan bago kayo mahiga. Pati yung mga ililista na gagawin ninyo, gawin nyo yon bago kayo mahiga. Number 23 is silent ang cellphone kapag matutulog na. Iwas din sa blue light kasi yung blue light mula sa cellphone ay hindi kayo aantukin kapag nakita nyo. Number 24, iwas na syempre sa sigarilyo at alak. Upper siya pampagising. Number 25, i-relax na yung isip at katawan. Kailangan wala nang iisipin. Kasi pag nakaisip kayo ng project, ng utang, ng problema, hindi na talaga kayo makakatulog. Number 26, huwag mag-ehersisyo bago matulog. Kailangan ilayo-layo sa oras ng tulog. Number 27, ibaligtad ang relo kasi maiinis kayo pag hindi kayo nakakatulog. Panay ang tingin ninyo. Tsaka yung mga relong maingay, kailangan walang sound yung ating relo. Number 28, maglagay ng unan sa pagitan ng paa kapag nakatagilid kayo. Or kung tihaya naman kayo, dun sa ilalim ng inyong tuhod para iwas sa sakit ng back o iwas sa low back pain. Number 29, kung may pets
kailangan huwag katabi. Another bed sila kasi may buhok, may gumagapang, hindi kayo makakatulog. At lastly, kapag hirap matulog, pwede kayong magdasal. Ipagdasal nyo yung partner nyo, asawa nyo, mga anak nyo. Pag di pa rin kayo makatulog, magulang at kapatid, and then friends. So after that, pag napagdasal nyo na sila lahat, aantukin na kayo. So sana po na-achieve nyo ang beauty sleep nyo para kinabukasan, maganda tayo, at malakas paggising. Salamat po.